at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balog at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Panginoong Kristo. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga, Father. Sa linggo pong ito, tayo ay tinuturuan ng mga pagbasa tungkol sa pagbibigay, generosity. Sa atin pong pananaw, we usually say that a person is generous if a person gives many things, a lot of money. Generous yan kasi mapagbigay ng malaking pera, nagdo-donate ng malaking halaga sa simbahan. Generous na tao yan. Generous yan kasi namimigay ng pera o kaya ng ayuda. Generous yan kasi maraming ipinamumudmod na mga halaga. Yan minsan ang itinuturing nating mga generous na tao. But in the gospel for today, Jesus is teaching us a lesson on generosity, not by pointing to someone who is rich, not pointing to a rich benefactor, but through a poor widow, isang babaeng balog. Not the rich that put a large amount doon sa temple treasury, but a poor widow who gave 2 small coins. Barya, tila walang halaga. At anong sabi ng Panginoong Jesus? Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. Siya ang may pinakamahalagang iniambag doon sa templo. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagbibigay pala ay hindi nasusukat sa laki ng ibinibigay. May isang obispo nga nagsabi, si Bishop Dael, sabi niya, real generosity is not measured on how much we give. Real generosity is measured on how much is left after the giving. Kung magkano ang natira after mong magbigay, diyan masusukat ang iyong tunay na kagandahang loob. Kapag nasaktan ka sa iyong pagbibigay, kapag nagulo ang budget mo, kasi nabawasan ka dahil nagkaloob ka, when it hurts our security, that is the time we can say, we exercise true generosity. Saan po nanggagaling ang kakayahan nating tunay na magkaloob? Narinig po natin sa unang pagbasa, isauling balon, nanlilimos sa kanya si Propeta Elias. At sabi niya, walang-wala rin ako. Wala na, mauubos na yung laman ng aming harina at yung langis. Wala na kaming kakainin ng aking anak pagkatapos nito. Pero anong sabi ni Propeta Elias? Do not be afraid, for the Lord, the God of Israel says, the jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the Lord sends rain upon the earth. At dahil nagtiwala ang babaeng balog sa sinabi ng propeta, nagkaloob siya, nagbigay siya.
At sabi sa kwento sa unang pagbasa, 1 buong taon hindi naubos ang kanilang harina at langis. Here we can see that our generosity should anchor not on our own capacity to give, but on our faith in the generosity of God. Ibinigay ng balo ang lahat ng mayroon siya dahil sumasampalataya siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. That is why when we give, we do not actually lose anything. Kapag tayo daw ay nagbibigay, inihahanda lang natin yung ating sarili para tumanggap muli ng biyaya mula sa Diyos na tunay na mapagbigay. Magbabahagi tayo para magkaroon ng puwang ulit sa ating sarili para sa mga iba pang biyaya ng Diyos. Kaya po sa mga kwento ng nagbigay sa Biblia ng buong buo, wala naman talagang tunay na nawalan. Mapapansin natin sa mga kwento ng nagbigay ng buo sa Diyos, lalo pa silang biniyayaan. Kaya mga kapatid, isang katotohanan ang dapat natin tanggapin. Hindi natin matatalo ang Diyos sa pagbibigay. He is way more generous than all of us. And so we need faith. Magtiwala na hindi tayo mauubusan. Ikalawa po, bago magturo si Jesus, bago niya ituro yung babaeng balo sa templo, nagsabi muna siya sa kanyang mga alagad, beware of the scribes. Mag-ingat kayo doon sa mga naglilingkod sa sinagoga. He even said, they devour the houses of the widow. Kinakamkam nila ang yaman. At mapapansin natin, yun ang sinabi ni Jesus, and yet this poor widow, itong babaeng ito, ibinigay pa niya yung kanyang kayamanan, natitirang 2 barya doon sa templo. Kung iisipin natin, parang hindi ba nahihibang itong babaeng ito? Sinabi na nga na mag-ingat at baka lustayin at gamitin sa hindi maganda ang kayamanan, pero doon pa rin naggulog. Mahirap maunawaan ang pagbibigay ng babaeng ito. But maybe mga kapatid, this is not a matter of reason. It is a matter of love. We can say it is a foolishness of love. Sapagkat ang isang tunay na nagmamahal, the one who truly and deeply loves, gives liberally, uncalculatingly, even if the beloved is imperfect, flawed, and unworthy of such generosity. At hindi ba mga kapatid ganyan ng Diyos sa ating lahat? We are all sinful, we are all flawed, unworthy of the generosity of God. And yet in the second reading we heard, Jesus our high priest, who entered the sanctuary, not made by human hands, but heaven. And there He offered His life, His own blood, to take away our sins. Ibinuhos ng Panginoong Diyos ang Kanyang dugo, ibinigay ni Jesus ang lahat para sa atin na mga hindi karapat-dapat. Kaya mga kapatid, that is true generosity. That is love in its nobility. So today, 32nd Sunday in Ordinary Time, Jesus is teaching us how to be truly generous. A generosity that is rooted in faith and propelled by love. At huwag po tayo mag-alala kung walang nakakakita sa ating pagbibigay. Doon naman sa templo, wala rin nakakapansin doon sa babaeng balo. Pero napansin ito ni Jesus. Nakikita ni Jesus ang ating pagbibigay.
Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala kung hindi napapansin ng ibang tao. Kita yan lahat ni Jesus, tulad ng kanyang pagkakita sa kagandahang loob ng babaeng bata.